Sa lambot ng kanilang galaw, makukulay na buntot at malaanghel na boses, sino nga bang hindi nangarap na maging part of their world? Hindi ka na mamalikmata dahil dito sa Pilipinas, merong certified sirena. Ako si Amalie Tolentino. I'm 37 years old and I'm a professional mermaid. Nagsimula lang daw sa hobby ang pagiging certified mermaid ni Amarie at talaga namang napatunayan niyang age doesn't matter sa napili niyang propesyon. I'm a licensed advanced open scuba diver. Tapos po, I'm also a licensed free diver. I didn't really want to be a mermaid before until I discovered it at the age of 30. Ang gusto ko lang po talaga mag-tail underwater kasi gusto ko lang po na magandang picture. Tapos yun po, doon ko po na-discover na there's a lot more pala sa pagiging mermaid bukod sa very nice pictures. Kakaiba raw ang pakiramdam kapag nakasuot ng buntot si Amarie, lalo na kapag nakikita niyang marami siyang napapasaya. I feel like I'm a magical creature na kapag nakabuntot ako, whatever I do, it's something that can affect especially yung mga nanonood po kasi parang it brings them back to their childhood. Pag naman po mga bata, parang napafascinate sila na, ay, merong mermaid. Ibinabahagi niya Amarie ang kanyang skills sa tinatawag niyang Merfriends. Wala raw pinipili ang grupong Mermaids PH na kanilang binuo noong 2017. Anumang kasarian o hugis ng katawan, pwedeng sumali. We wanted to also advocate na pwede kang maging mermaid kasi usually po yun yung pumipigil sa tao na parang feeling nila porket mataba sila, automatically tatawagin silang balyena. Automatically, pag lalaki ako, tapos nag-tail ako, tatawagin akong bakla. But who cares? No big deal. Dahil tila pamilya na raw ang turing nila sa isa't isa. Nakakatuwa kasi iisa yung parang namin, thinking na it's all about mermaiding and walang na out of place kapag mermaid na ang pinag-uusapan. Nakita ko ng kids ko na as a mermaid and they were really amazed na parang, wow, mommy, kaya mo palang ganyan. May motion sickness din ako, tapos parang she's very worried, concerned, inuuna niya po talaga yung safety namin. Hindi biro ang pagiging professional mermaid dahil marami rin palang kailangang gadgets and gizmos and who's its and what's its galore. Sa akin po is, syempre, I have lots of investments kasi po yung mga tails, binibili po sila, yung mga costumes, whenever we wear our tail. Tapos meron din po na, especially sa events and shows, we protect it na dapat hindi kami nakikita na susuot ng buntot. Parang dapat we hide para pag-appear po namin, we're already that magical creature. Bukod sa pagtuturo, ginagamit ni Amarie ang kanyang plataforma para isulong ang pag-aalaga sa karagatan at sa kalikasan. Para kay Amarie, hindi pa huli ang lahat para subukan ang mga pangarap na akala mo'y nakalimutan mo na. If you really want something, just push for it. No matter kung ano po yung sabihin ng ibang tao. No matter if they feel like pagtawanan ka nila, kasi feeling nila tanda-tanda mo na, nag-mermaid ka or nag-tail ka. Or kaya yung body mo, your body size is not the typical sexy for them. You just have to be brave, have the courage to pursue what you want. And I think that's the mindset that you just have to have. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.